Mula sa Iran, nagpapatuloy ang pinakabagong yugto ng diplomasya kapwa sa Oman at Pakistan. Dumating na sa Islamabad ang delegasyon ng Iran matapos ang technical na pag-uusap sa Switzerland at maikling paghinto sa Oman. Ngunit kahit na nagpapatuloy ang mga negosasyon, malinaw na ipinapakita ng Iran na itinuturing pa rin itong mahigpit na nasa ilalim ng kanilang kontrol ang Strait of Hormuz. Pupunta na tayo sa Washington kung saan makakasama natin si Behnam Ben Taleblu, Senior Fellow sa Foundation for the Defense of Democracies. Magandang hapon or magandang umaga, magandang tanghali sa iyo. Masaya akong makasama kayo. Salamat. Kaya naglabas ng joint na pahayag ang dalawang panig. Ayon sa kanila, lahat ng kasunduan tungkol sa Strait of Hormuz ay dapat igalam ang soberanya ng Iran at Oman na nakapaligid dito. Sa paggawa ng pahayag na ito, paano ito naaapektuhan ang administrasyon ni Trump at iba pa? Sa tingin ko, dapat talagang bigyang pansin ito ng administrasyon ni Trump dahil ang layunin ng MOU sa Islamic Republic ay buksan ang Strait of Hormuz. Dahil dito, napilitan ng administrasyon na makipagnegosasyon at magbigay agad-agad na marami. Sa loob ng 60 araw na ito, kung saan ang Islamic Republic at Amerika ay nagbinegosasyon upang lumipat mula sa MOU patungo sa isang pinal o mas malaking kasunduan. Patunay ang negosasyong ito sa Iran at Oman na ginagamit ng rehimen ang bawat sandali para sa mas malalaki at estratehikong layunin sa rehiyon. At dapat itong magsilbing wake-up call para sa Amerika na ang tiwala ay hindi talaga magiging bahagi ng usapan sa pagitan ng dalawa anumang oras. Dapat gamitin ng Amerika ang panahong ito para magtayo ng mas maraming tulay sa mga kaalyado, hindi hangganan, upang maisulong pa ang mga layunin nito sa hinaharap kaysa alisin ang presyon. Ano sa palagay mo ang gustong makuha ng Iran at Oman mula sa isa't isa? Sa palagay ko, sinusubukan nilang kumbinsihin ang mga taga-Oman na ang kontrol sa kipot ay mas maituturing na soberanong karapatan kaysa internasyonal na karapatan. Alam nila na parehong makikinabang kung makakasingil sila ng toll o bayad sa pagdaan. Sinusubukan nilang hikayatin ang mga taga-Oman na umiwas sa Amerika, na madali namang gawin dahil sinasabing neutral ang papel nila sa rehiyon, parang Switzerland. Sa tingin ko, natabunan ang papel na yon dahil sobrang naging malapit sila sa diplomasya ng Iran sa loob ng maraming taon. At natabunan din ito ng iba pang mga bansa sa ilalim ng bagong paradigma na tinatawag na STEP, Saudi, Turkey, Egypt, Pakistan, na talaga namang humigit at nagningning kumpara sa papel ng Oman. Kaya sinusubukan ng Iran na gawing parang abogado niya ang Oman dito. At kung papansinin mo ang nilalaman ng MOU, bukod sa mga naglalaban, bukod sa Amerika at United at Iran, ang dalawang bansa na binanggit sa MOU ay ang Lebanon ng ilang beses at ang Oman. Sinusubukan ng Iran gamitin ang mga taga-Oman para magtayo ng watawat sa Strait of Hormuz. Kaya ang ibig ko sabihin, kahit na magkasundo sila sa lahat ng ito, usapang soberan yaman o hindi, paano kaya ito makakaapekto sa MOU? Kung talagang hindi nila sinusunod o hinahanap nila ng paraan para iwasan ang inaasahan ni Pangulong Trump na makamit ito. Well, nakadepende talaga ito kung maniniwala ka na ang MOU ay magdudulot ng isang pinal na kasunduan, isang mas malaki at mas komprehensibong kasunduan. Kung tingin mo mababasag ang MOU dahil sa kawalan ng tiwala, alitan o paglala ng tensyon sa ibang lugar, babalik tayo sa hidwaan. O kung naniniwala ka na ang MOU ay parang palalawigin ng walang hanggan, palalawigin sa buong administrasyon ni Trump. Ginagamit ng rehimen ang impluensya nito para makalikom ng pera at maiwasan ang mga parusang maximum pressure. Kung lalaki pa ang usapang ito, dapat tayo mag-alala dahil ang mga Iranian sa MOU ay nagsabi lang na hindi gagawa ng tolling sa Strait of Hormuz sa loob ng 60 araw. Kahit na pagkasunduan na ang MOU, ipinagmamalaki pa rin ng kanilang matitigas na media na may iba pa silang paraan para kumita matapos ang 60 araw. At ang ibinigay lang nila sa Amerika sa negosasyon ay diskwento or bargain para sa loob ng 60 araw. Isa pa, problema rin na ang rehimeng ito ay patuloy pa rin humiingi sa mga barkong dumadaan sa kipot na magparehistro sa sariling insurance scheme ng rehimen. Hindi naman sila direktang sinisingil pero kumukuha sila ng mas maraming datos kaysa sa kinakailangan para sa isang bansang hindi naman nagbabantay sa mahalagang internasyonal na daang tubig na ito.
Sinabi ng punong negosyador ng Iran na pumayag daw ang US na i-unfreeze ang 12 bilyon na assets sa dalawang magkahiwalay na yugto. Bakit sila nabigyan nito at bakit hindi natin mismo narinig kay Pangulong Trump ang kaliwanag? Alam natin na magkakaroon ng access sa mga na-freeze na pondo sa inaharap kaugnay ng MOU. Ang tanong ay, mailalagay ba sila sa mas mahigpit na escrow o susundin ba nila ang mga batas at exemption sa makataong tulong na umiiral sa mga naunang parusa na ipinatupad ng US? Mukhang ito ang tinutukoy ni Pangalawang Pangulo Vance kapag sinabing gagamitin ang na-freeze na pondo para bumili ng soy, mais, trigo o iba pang produktong agrikultural ng Amerika. Huwag nating kalimutan na mahirap din kung patuloy na nakablock ang mga pondong ito. Alam mo, technically, oo, pera ng rehimen ito. Pero sa parehong panahon, alam mo, kapag ginamit mo ang formal na sistema ng pinansyal para gawin ang gusto mo rito, may mga kondisyon pa rin na kasama. May ilang alalahanin ako dahil paulit-ulit itong sinasabi ng media ng rehimen, gaya na nabanggit mo, bukod sa nabanggit na tungkol sa trigo, mais o soy. Wala tayong malinaw na sagot mula sa administrasyon ni Trump tungkol sa estado nito o ng iba pang dating na freeze o na block na pondo sa ibang mga bansa na dating bumibili o humahawak ng langis ng Iran. Salamat sa paliwanag mo, Behnam Ben Taleblu, Senior Fellow ng Foundation for the Defense of Democracy.